Ang ganda ko talagang lalaki, hindi ba? Ngumiti si Ashton habang tinitignan ng sarili sa hawak niyang salamin. Ano sa tingin mo? Tanong niya sa lalaking tinatadyakan niya. Boss! Daing ng lalaki na ang pangalan ay Mark pagkatapos niyang diinan ang pagkakaapak dito. Huwag mo ko matawag-tawag na Boss Mark. Ang hirap mong kausap eh. Pagkatapos kitang isalis sa grupo, tatraydorin mo ko? Para ano ha? Para sa pera? Buisit na pera yan. Kung ganon, magkita-kita na lang tayong lahat sa impyerno dahil dun kita dadalhin. Galit na sigaw ni Ashton habang may ngisi sa labi. Nakakatakot itong tingnan. Kahit sinong makakakita sa ekspresyon ni Ashton nung mga oras na yon ay matatakot ng sobra sa kanya. Boss, hindi ko sinasadya. Nadala lang ako sa tukso ng pera, boss. Huwag mo ako saktan, boss, parang awa mo na. Ani Mark habang namumutla ng sobra. Yun ang pagkakamali mo, Mark. Maling hindi mo naisip ang magiging kapalit ng pagtatraidor mo sa akin. Madali lang naman akong kausap eh. Sobrang dali lang talaga. Ipakita mo lang na matino ka at tatratuhin din kita na maayos. Pero tanga ka sa lahat ng tanga. Ikaw ang kauna-unahang miyembro ng grupo na to na trumaydor sa akin. At gusto mong patawarin kita? Na huwag kang saktan? Nakakatawa ka rin, Mark. Yumuko si Ashton at inilapit ang mukha kay Mark bago ito binigyan ng isang ngisi. Isang napakadilim na ngisi. Pagkatapos, napabuga siya ng hangin. Napaigtad naman si Mark sa gulat. Ipapaalala ko sa iyo kung bakit hindi ako dapat kinakalaban. Kung bakit kailangan mo kontratuhin ng maayos. Dagdag ni Ashton habang inilalayo niya ang sarili kay Mark. Inalis ni Ashton ang paa sa dibdib ng lalaki at naglakad paalis. Pero narinig niya ang pagbangon ni Mark. Ikaw ang tanga. Mamamatay ka, Ashton. Mamatay ka na. Sigaw ni Mark habang tumatakbo papunta kay Ashton kahit sobrang sakit ng katawan nito. Bobo talaga. Inis na tura ni Ashton habang iniiwasan si Mark. Kung nagpatay-patayan ka na lang sana, hindi na kita sasaktan pa. Gusto ko sanang ibang miyembro ang manakit sa'yo. Pero dahil sa ginawa mong to, huwag kang magsisisi sa akin. Sisiguraduhin kong mamamatay ka na mabilisan at wala nang sakit. Pagkatapos sabihin yun, ay binunot ni Ashton ang baril sa kanyang bulsa at ipinaputok yun sa daliri ni Mark. Sunod sa ibang parte ng katawan nito kaya napasigaw ito sa sobrang sakit. Lumabas si Ashton sa kwartong yun pagkatapos ng ginawa. Akala ko ba hindi mo papatayin? Pahihirapan mo lang, di ba? Bakit puno ng butas ang katawan niya? Tanong ng kaibigan ni Ashton na si Ken. Pagkatapos masilip ang kwartong kinalalagyan ni Mark. Tinawag niya akong tanga. Tsaka, mukha ba akong tanga? Mukha ba akong tanga sa paningin mo, Ken? Sa itsura kong to? Tanga? Hambog na tanong ni Ashton sa kaibigan. Muling sinilip ni Ashton ang mukha sa salamin na hawak niya. Pogi ko, di ba? Hindi ako tanga. At hindi lang ako basta magandang lalaki. Magaling din ako sa negosyo, sa pakikipaglaban, at lalo na sa ibang bagay. Pati sa babae. Nakataas ang kilay na putol ni Ken sa sinasabi ni Ashton. Pati sa babae, Ken. Gusto mo bang ipakita ko sa'yo kung gaano ako galing sa larangang ngayon? Ngumisi si Ashton sa kaibigan na napapailing-iling na lang sa kanya. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Ken kay Ashton na may sigarilyo sa bibig habang palingalinga sa paligid ng club. Hindi ba ay sabi ko na patutunayan ko sa'yo na magaling ako sa kahit anong larangan, lalo na sa larangan ng mga babae. Ipapakita ko sa'yo ngayon mismo. Pumili ka ng kahit sinong babae dyan sa paligid. Siguradong pababaliwin ko siya sa akin ngayong gabi. At uuwi tayo agad. Sabi ni Ashton na ikinatanga ni Ken. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Hindi mo ba alam na
Dito nagagawi ang mafia sa underground? Ang sabi-sabi ay kahit ang namumuno sa Dark Altar ay nandito. Kapag yun ang nakuha mong babae, siguradong malalagot ka. Alam kong tanga ka, Ashton, pero hindi ko maliligtas ang buhay mo kapag isang malaking grupo ang pagtutulungan ka ngayong gabi. Umiiling-iling na sabi ni Ken, pero hindi man lang nakinig si Ashton sa kanya. Pumili ka na? Atatpan na sabi nito. Bahala ka nga. Kapag naging delikado, iiwanan kita. Alam kong mafia member ka din. Pero isipin mo sanang nag-iisa ka lang ngayon. Tugon na lamang ni Ken at lumingon-lingon sa paligid hanggang sa may nakita siyang babaeng nakatalikod at nasa gitna ng mga tao. Ang sabi nila ay walang kaibigan ang namumuno sa Dark Altar. Kaya paniguradong hindi siya mapupunta sa gitna ng mga tao. Yung babaeng yun na lang. Landiin mo, saka umalis na tayo agad pagkatapos. Itinuro ni Ken ang naturang babae. Dahilan para mapangisi si Ashton. Hintayin mo ako at madali lang itong pinapagawa mo sa akin. Ani Ashton pagkatapos ay nilapitan na ang babae. Hi! Pag-agaw ni Ashton sa atensyon nito. Naagarang natulala pagkakita sa ngiti ni Ashton. Ang dimple sa pisngi ni Ashton ay lumabas na mas lalong ikinagandang lalaki nito. Hi! Bago ka rito? Sagot ni Yen at napataas babang tingin kay Ashton. Oo, nakita kita at nagandahan ako sa'yo. Hindi ko alam na may ganito pala kagandang babae dito sa club. Kaya nilapitan na kita. Baka maagaw ka pa ng iba. Suwabing saad ni Ashton, dahilan para pumula ang pisngi ni Yen. Gusto mo mag-usap tayo ng tayo lang dalawa? Pag-o-offer ni Yen na tumayo sa kinauupuan nito. Sure, saan mo gusto? Sa lugar mo o sa lugar ko? At sinamahan pa rin ni Ashton ang pagkindat na ikinatawa ni Yen ang mahinhin. Your place. Gusto ko makilala ka palalo. Sana ay hindi lang pang isang gabi to kung sakali man. Tapos ka na? Naputo lang sasabihin niyan sa pagsulpot ni Ken sa gilid ni Ashton. Mas lalo pang nabuo ang pagkalito sa mukha ni Yen nang umisi si Ashton at inilahad ang kamao kay Ken at nakipag-fist bump dito. Easy, right? Hambog na saad ni Ashton kay Ken na natawa lang. Pagkatapos ay lumingon si Ashton kay Yen. Sorry miss, hindi ako seryoso sa'yo. It was just a bet. Dagdag ni Ashton at tinalikuran na si Yen na napaawang ang labis sa gulat at labis na kahihiyan. Anong ginawa sa'yo? Ba't ka umiiyak? Sinong nanakit sa'yo? Galit na sigaw ni Yana sa kapatid na si Yen na ngayon ay umiiyak habang may hawak na baso ng alak. Kumalma ka, Yana. Natatakot na sa'yo mga tao. Naputo lang sasabihin ng kaibigan niya na si Rika pagkatapos siyang samaan ng tingin ni Yana. Tumahimik ka, Rika. Ba't mo hinayaan ang kapatid ko makilala ang gagong yun, ha? Pinasamahan ko sa'yo ang kapatid ko para mabantayan siya. Para walang gago makalapit sa kanya. Tapos may nakalusot? Galit pa ring sigaw ni Yana. Kaya napapikit si Rika sa takot. Ate, pinahiya niya ako. Pinahiya niya ako sa harap ng mga tao. Binasag niya yung puso ko. Nagawa niya pa ako ipahiya. Akala ko siya na ate. Sobrang ganda ng ngiti niya. Sobrang gandang lalaki niya. Tapos malambing pa siyang magsalita. Tapos nung lumapit yung kaibigan niya, sabi niya, bet lang daw. Gago siya ate. Gago. Sigaw-sigaw ng lasing na si Yen habang patuloy na umiiyak. Mabilis namang lumapit si Yana dito para aluin ang kapatid. Shh! Tahan na, Yen. Hahanapin ko ang lalaking yun para sa'yo. Naiintindihan mo ba? Ipaghihiganti kita sa kanya. Babasagin ko rin ang puso niya kapalit ng ginawa niya sa'yo. Kahit ang mukha niya babasagin ko para sa'yo. Naiintindihan mo ba, Yen? Kaya huwag ka nang umiyak.
Hindi mo dapat iniiyakan ng isang gago. Alam mo naman yun, hindi ba? Kaya tumahan ka na, okay? Pinunasan ni Yana ang basang pisngi ng kapatid. Pagkatapos ay tumayo na. Rika! Tawag niya sa kaibigan ng kapatid na si Yen na namumutlang nilingon siya. Bakit? Iuwi mo ang kapatid ko ng ligtas. Kapag nalaman ko may nangyari sa kanyang masama, ikaw ang isusunod ko sa gagawin kong pagpapahirap sa gagong lalaki na nakit sa kapatid ko. Naiintindihan mo ba? Seryosong tanong ni Yana kay Rika na agad namang napatango. Nang umalis si Rika at Yen, ay pinuntahan ni Yana ang manager ng club. Tiningnan niya ang CCTV sa paligid at nalaman na si Ashton Muller ang lalaking gumago sa kapatid niya. Ashton Muller? Ang namumuno sa mafia? Sa Wicked Alley? Ang gagong yun. Anong karapatan niyang saktan at ipahiya ang kapatid ko? Sino ba siya para gawin yun? Na tila ba pagmamay-ari ang lahat ng tao dito sa mundo? Galit na tanong ni Yana sa sarili. Umalis siya sa club at sumakay sa kotse papuntak sa kung saan naroon ang hideout ng Wicked Alley. Pagkarating niya roon, bumaba siya sa kotse habang may daladalang baseball bat. Gustuhin ko bang patayin yung gagong yun? Di pwede. Wala sa regulasyon sa loob ng underground na pwede ko siyang patayin unless aayain ko siya ng laban sa loob ng arena. Doon ay pwede kong gawin lahat ng gusto ko sa kanya. Mariin na sabi ni Yana at naglakad papasok sa hideout ng Wicked Alley. Sino ka? Ba't ka nandito? Bawal ang babae rito. Naputo lang sinasabi ng nagbabantay sa labas na gwardya pagkatapos niyang ihampas sa katawan nito ang hawak niyang baseball bat. Wala akong pakialam sa pagbabawal niyo. Gusto ko makita ang boss niyo at may kailangan kami pag-usapan dalawa. Malamig na tura ni Yana at nagpatuloy sa paglalakad. Lahat ng lumalapit sa kanya ay hinahampas niya ng baseball bat. Hanggang sa makarating siya sa dulo ng hideout at tanging isang pinto na lang ang hindi niya pa nabubuksan. Walang sabi-sabing sinipa niya ang pinto na ikinasira nito. What the fuck? Nababaliw na ba kayo? Nanlaki ang mga mata ni Ashton sa gulat pagkatapos makita si Yana. Sino ka? Lakas na loobong pumasok dito ah. Hindi mo ba alam na teritoryo ko to? Maangas na tanong ni Ashton. Ikaw si Ashton Muller, di ba? Hindi natatabla ng takot na tanong ni Yana. Ako nga, bakit mo ako kilala? At bakit ang kapal na mukha mong pumasok sa kwarto na may kwarto? Wala bang nagsabi sa'yo na bawal ang babae dito? Tumayo si Ashton mula sa kinauupuan niya at hinarap si Yana na binigyan lang siya ng ngisi. Ah, ikaw pala ang gagong nanakit sa kapatid ko. At nagsabi, meron naman, pero tulog na silang lahat. Itinumba ko lahat ng mga tauhan mo, kapalit ng pamamahiya mo sa kapatid ko, na si Yen. Mariin na sabi ni Yana, dahilan para mapakunot ng noo si Ashton. Ano? Nababaliw ka na ba talagang babae ka? Wala akong pinahiya na kahit sino o kung meron man, paniguradong dahil lang yun gusto nila akong abutin. Kahit nasa pinakamalayo na akong parte ng kalangitan. Huwag kang mag-alala. At dadalhin kita sa mismong langit pagkatapos na magiging laban nating dalawa. Putol ni Yana sa sinasabi ni Ashton. Laban? Ikaw? Na babae? Nagpapatawa ka ba, ha? Ngisi ni Ashton at tiningnan na naman ang sarili sa hawak niyang salamin. Sisirain ko ang kumpiyansa mo. At kahit ang mukha mo mismo, Ashton Muller, marami akong narinig tungkol sa'yo. Bali-balitang ikaw ang pinakamagaling sa Wicked Alley. Pero lahat ng miyembro mo ay hindi man lang kalahati ng galing mo dahil ayaw mong malamangan. Pwes, pagkakamali mo ang ginawa mong yun. Madali lang silang patulugin kaya nakapasok ako. At kung pwede lang pumatay ng miyembro sa underground, matagal na sanang basag ang bungo mo. Dire-diretsong sabi ni Yana na ikinakurap ng mga mata ni Ashton. Miyembro? Miyembro ka ng underground? Tama ba ang narinig ko sa sinabi mo? Tanong ni Ashton kay Yana. Sinaktan mo si Yen. Pagkatapos mo siyang ayain,
Binitiwan mo lang siya na parang wala lang? Kaya titriplihin ko ang ginawa mo sa kanya hanggang sa lumuhod ka at magmakaawa. Pahihirapan kitang gago ka hanggang sa lumuha ka ng dugo. Walang pagdadalawang isip na banta ni Yana. Sino ka? Tanong ulit ni Ashton nang hindi siya nakakuha ng sagot mula sa babae. Ngumisi si Yana sa kanya. Hindi ko pa nga pala napapakilala ang sarili ko. Ako si Yana Smith, ang namumuno sa Dark Altar. At nandito ako para ayain ka ng laban sa arena bukas ng gabi, Ashton Muller. At kung sino man na hindi sumulpot, ipakikitil ang buhay sa criticizer ng underground. Nagkakaintindihan ba tayo? Tanong pa ni Yana na ikinaawang ng labi ni Ashton. Ito na nga bang sinasabi ko sa'yo? Puno ng pag-aalalang sigaw ni Ken kay Ashton na wala sa sariling nakatingin sa salamin ng kwarto niya. Ngayon, anong gagawin mo ha? Anong gagawin mong inaya ka ng laban ni Yana Smith? Hindi mo man lang ba alam na sobrang galing ng isang yun? Kahit ang ibang mafia boss sa underground ay takot sa babaeng yun, Ashton. Tapos ginalit mo siya? Sa lahat ng babae siya pa? Ken. Tawag ni Ashton sa kaibigan. Ano, tatakas ka? Gusto mo bang ihanda ko na yung ticket mo para makalipad ka na ibang bansa? Yung hindi ka makikita pa ng kahit na mga criticizer na underground. Tanong ni Ken kay Ashton, pero pumustura lang si Ashton sa harap ng salamin at hinaplos ang kanyang buhok. Ang gandang lalaki ko talaga, no? Tanong pa ni Ashton habang nakangiti sa sarili. Ganun na lamang ang pagsapo ni Ken sa mukha nito. Gago ka, Ashton. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Ikaw ang pumili ng babaeng yun, Ken. Kasalanan mo yun. Eh hindi ko naman alam na may kapatid na babae si Yana. Ni hindi ko alam na kapatid niya yung naturo ko. At kung may kapatid man siya, syempre iisipin kong kamukha niya at parehas niyang gumalaw. Yung tipong astig at sa isang galaw ay mapapaatras ka sa takot. Ibang-iba si Yana sa babaeng nakausap mo nung gabing yun, Ashton. Kung alam ko lang, ay sana hindi na tayo pumunta sa club. Ginulo ni Ken ang buhok niya at nang hihinang napaupo na lang sa sofa na nasa kwarto ni Ashton. Lalabanan ko siya. Ikaw na mismo ang nagsabi na magaling siya makipaglaban kaya paniguradong matutuwa ako. Ayos na rin to para malaman natin kung sino talaga sa aming dalawang mas malakas. Siya o ako. Pero paniguradong ako, hindi ba? Pinanganak ata ako para maging ganito kagaling, Ken. Kahit sa larangan ng babae, kaya nga galit na galit siya sa akin, di ba? Paano kaya kulandiin ko siya habang nasa arena kami? Ngitian ko lang ang babaeng yun ay paniguradong mahuhulog siya sa akin. Tapos, dalawa na sila ng kapatid niyang iiyak dahil winasa ko ang puso nilang dalawa. Humahalakhak pang sabi ni Ashton, kaya napangiwi si Ken. Gago ka, hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. At alam mo ba, napapaisip na rin ako kung matalino ka ba o naghuhukay ka ng sarili mong libingang buwisit ka. Walang kaabog-abog na sabi ni Ken at hindi na kinausap ulit si Ashton. Naging abala naman si Ashton sa pagtingin sa sarili sa salamin. Pinupuri niya ang sariling muka habang ngiting-ngiti at nawala agad sa isip niya ang tungkol kay Yana. You what? Gulat na tanong ni Yen kay Yana nang sabihin nito na inaya niya si Ashton sa laban. Ate, ba't mo ginawa yun? Hindi mo dapat ginawa yun. Angil ni Yen kay Yana at bumuntong hininga pa ito. Mag-iingat ako, okay? Hindi ako uuwing may gasgas. Paano kapag nabasag ang mukha niya? Ang ganda ng mukha nun, Ate Yana. Kapag binasag mo yun, mas lalo lang ako iiyak sa lungkot. Naiintindihan mo ba ako, ate ko? Iiyak ako. Putol ni Yen sa sinasabi ng kapatid na ikinaawang ng labi nito. Nababaliw ka na ba, ha? Yan ba ang tinuro ko sa'yo? Hindi ba't sabi ko huwag ka mahuhulog sa mga pogi lang? Tumingin ka naman na may maayos na ugali, Yen. Kaya ka naluloko dahil sa mukha ka lang bumabase. Mas lalo lang akong ginaganahan na basagin ang mukha ng Ashton na yun. Inis na sabi ni Yana na ikinailing lang ni Yen. Ate, no! Hindi mo dapat gawin yan. Paano kung mapatawad ko pala siya at talagang gusto niya pala talaga ako? Tapos ay kami pala talaga para sa isa't isa.
Isipin mo na lang ate, paano kung yun ang pinakamalaking plot twist sa buhay ko, tapos babasagin mo mukha niya? How dare you? Ani Yen, at hinampas pa ang braso ng kanyang ate na napangiwi naman sa kanya. Wala ka na magagawa dahil alam na ng criticizer ang laban. Kung sino hindi susulpot at hindi magseseryoso sa laban ay papatayin. Gusto mo bang mamatay ako, ha? Seryosong tanong ni Yana kay Yen, kaya natigilan ng kanyang kapatid. But, gusto ko talaga si Ashton, ate. Paano kung masira ang imahe ko sa kanya dahil lang sa nangyari? Alam kong gusto mong maghigante and I want that too. Pero ayos lang naman sa akin na maghigante gamit ang pagpapahirap sa kanya kapag naisip niyang gusto niya rin pala ako. Pahihirapan ko rin siyang kunin yung oo ko tapos magiging kami rin sa huli. Ganun ang naiisip ko, ate, hindi yung babasagin yung pagbumuka niya. Ani Yen na nakanguso sa kapatid. Ewan ko sa'yo. Kung sinabi mo lang yun noong una, edi sana hindi nangyari to. Kasalanan mo to. Naiintindihan mo? Kaya sa susunod, huwag kang maglalasing agad. Kung hindi, ibibitin kita pati warik. Pasalamat ka at kapatid kita. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi babasag ang mukha ng Ashton na yon. Pero babalian ko siya ng buto. Hindi ko pa rin siya mapapatawad dahil lang pinaiyak ka niya. Walang magpapaiyak sa'yo na iba. Kung di ako lang, naiintindihan mo ba yan? Tanong ni Yana, pero wala na doon ang isip ni Yen. Kung hindi sa sinabi ng kapatid na gagawin nito ang lahat para hindi mabasag ang mukha ni Ashton. Thanks ate, I love you talaga, sagad! Humagikik si Yen habang umirap naman si Yana. Magkaiba talaga ang personalidad nilang dalawa. Pero makikitang nagkakasundo sila. Buti naman at dumating ka. Akala ko tatakbo ka na parang duwag. Nanunuyang bati ni Yana kay Ashton na makapasok ito sa arena. Walang tao sa paligid dahil laban iyon sa pagitan lamang nilang dalawa. Pero kahit ganon, may mga kamera sa paligid at nakikita ng ibang miyembro ng live na nangyayari yon. Ako duwag? Ayos lang naman ata yun dahil ang ganda kong lalaki para maging duwag. Hindi ba? Binigyan ni Ashton ng malambing ng ngiti si Yana dahilan para mawala ang emosyon sa mukha nito. Hindi ba lumilipas ang isang araw na hindi mo na isisingit ang sarili mo sa lahat ng bagay? At wala bang nagsabi sa'yo na hindi ka naman magandang lalaki? Pangit ang ngipin mo. Hindi naman ganun kaganda ang ilong mo. Hindi rin balanse ang pagkasingkit ng mga mata mo. Oo, may dimple ka, pero pangit din tingnan sa'yo. Hindi mo yun alam, no? Panglalait ni Yana kay Ashton, kahit kabaliktaran yun ang mukha ng lalaki. Sabi ng mom ko na magandang lalaki ako, na ako raw ang pinakapogi sa buong mundo. Mas pogi pa sa dad ko. Kaya kahit anong sabihin mo hindi ako tatablan. Naiintindihan mo ba? Ngayon ay si Ashton naman ang nanunuya ng tingin kay Yana, kaya napairap naman ang dalaga. Simulan na natin at gusto ko nang talunin ka. Sure! Hindi pa man natatapos si Ashton sa kanyang sasabihin, ay umatake na si Yana sa kanya. Hindi pa ako tapos magsalita. Angal ni Ashton habang sinasangga ang sipa ni Yana sa katawan niya. Gusto niya abutin ang paa nito at baluktutin, pero masyadong maliksi si Yana gumalaw. Ano naman ngayon? Hindi ka ba marunong makipaglaban habang nagsasalita? Ngising sambit ni Yana at yumuko nang sumalubong sa mukha niya ang kamao ni Ashton. Hindi patas ang ginawa mong yun. Pwede kong ireklamo yun. Ngumuso si Ashton at napadaing pagkatapos lumapat ang malakas sa mukha niya ang kamao ni Yana. Sobrang bilis. Reklamo ni Ashton sa likod ng kanyang isipan. Saan mo irereklamo? Sa batas? Nagpapatawa ka ba? Bigyan kita ng 3 tawa. Ha? 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 Sarkastiko namang sagot ni Yana habang gumagalaw pa rin sa ritmo ng laban nilang dalawa. Bagay nga sa'yo ang pangalan ng grupo nyo. Dahil masyadong madilim yung humor mo. Asik ni Ashton at sinipa si Yana sa gilid ng tagiliran nito pagkatapos niyang makakita ng opening. Napadaing si Yana at walang pagdadalawang isip na inabot ang paa ni Ashton sa mabilis na paraan nang hindi pa ito nakakalayo sa kanya. Nanlaki naman ang mga mata ni Ashton sa gulat kasabay ng pagsigaw niya pagkatapos tuhudin ni Yana ang binti nito. Aray! Ang sakit! Babae ka ba talaga?
Hindi makapaniwalang sigaw ni Ashton habang sinasangga ang bawat suntok ni Yana sa kanya. Kahit nahihirapan na siyang humakbang gamit lang ang isa niyang paa. Babae ako. At ako ang babaeng magpapahirap sa iyong gago ka. Galit na sigaw ni Yana kasabay ng pagtalon at pagsipa sa dibdib ni Ashton. Akmang lalapitan pa ni Yana si Ashton na nakahiga sa sahig nang biglang may pumasok na 10 lalaki sa arena. Nakakatawa. Babae lang pala makakapagpatumba sa'yo, Ashton Muller. Akala ko ba magaling ka? Sigaw na matabang lalaki sa gitna ng grupo na ang pangalan ay Junjun. Nagtawanan ng 10 lalaki habang naglalakad papalapit kay Ashton. Gago ka, Junjun, ba't ka nandito? Tanong ni Ashton kay Junjun na ngumisi. Narinig ko ang ginawa mo. Pinatay mo ang pinsan kong si Mark, Ashton. Kitang-kita ko kung paano nabutas ang katawan niya kakabaril mo. Kaya nandito ako para ipagiganti siya. Ayos lang naman yun, di ba, miss? Lumingon si Junjun kay Yana na walang ekspresyon na mukhang nakatingin sa kanila. Nagpaalam ka ba sa criticizer tungkol dito? Alam ba nilang dadating kayo at pagtutulungan ng lalaking yan? Seryosong tanong ni Yana sa leader ng grupo na si Junjun. Ha? Bakit naman kailangan ipagpaalam pa ang ganitong bagay? Ang narinig ko, bawal pumatay ang mga miyembro ng underground at nakita ko ang tungkol sa laban na to. Ngayon ko lang nakitang mahirapan na nag-iisang Ashton Muller. Kaya naisip ko ngayon na lang maghiganti. Ganda ng idea ko, di ba? Maangas na tanong ni Junjun. At huwag ka mag-alala, miss. Mapapabilib din kita dahil tatapusin ko ang sinimulan mo. Hindi ka pa mapapagod. Kaya umupo ka na lang, miss ganda. Pagkatapos ito, pwede ka nang lumabas. Tayo pala. Kasama mo ako. Nalalabas dito. Apakan nyo, boys. Utos ni Junjun sa mga kasama na agad sinunod ang gusto niya. Pinilit ni Ashton naman laban pero dahil napuruhan siya ni Yana kanina, ay wala siyang kalaban-laban ngayong pinagtutulungan siya ng maraming lalaki. Yana smirked darkly. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sinira mo ang laban ko, hindi ka nagpaalam. At may kapal ka na mukhang ayain ako? Tapos ngayon, nag-utos kang sakta ng lalaking dapat ay kalaban ko. Gusto mo atang malibing ng maaga. Ano gusto mo? Ilibing ng humihinga ka? O yung hindi na? Malamig na tanong ni Yana kay Junjun na kumunot pa ang noo. Ano? Hindi na pinatapos ni Yana ang sasabihin ng lalaki at mabilis siyang umatake. Back off! Sigaw ni Yana habang sinisipa ang lalaking balak sanang basagin lalo ang dumudugong mukha ni Ashton. Kainis kayo? Hindi niyo ba alam kung anong dadanasin ko kapag sinira niyo ang mukha ng lalaking yan? Sigaw ni Yana habang mabilis na hinila at binalian ng kamay ang isa pang lalaking mananakit sana kay Ashton. At hindi pa man nakaabot na 1 oras, ay isa na lang sa 10 lalaki ang naiwan sa arena pagkatapos nun. At ikaw? Ngumisi si Yana habang kaharap si Junjun. Huwag kang lalapit sa akin. Ha? Hindi ba dapat? Ako yung nagsasabi niyan? Maling babae ang kinalaban mo. Kung alam mong muntik ko nang mapatay ang Ashton na yan, ay sana naisip mo ring ganon din kadali para sa akin na balian ka ng leeg. Malamig na tura ni Yana na ikinaputla ni Junjun. Boo! Panggugulat ni Yana sa board na tono na ikinasigaw ni Junjun kasabay ng pagtakbo nito paalis. Kala mo naman hindi ka kayang patayin ng criticizer sa ginawa mo ngayon. Bulong ni Yana sa hangin habang pinagmamasdan si Junjun na mabilis na nawala sa kadiliman. Dahan-dahan lang. Malamig na paalala ni Yana kay Ashton habang inaalalayan nito umupo sa isang bench. Nabasag ba ang mukha ko? Tanong ni Ashton. Umangat ang tingin kay Yana. Gusto mo basagin ko lalo? Sa lahat na nangyari, ang mukha mo talaga inaalala mo? Pinaglololoko mo ba ako? Ha? Ang seryoso mo? Gusto ko lang naman itanong kung may mukha pa ba akong ihaharap sa mga magulang ko. Paano ko sila haharapin kung pangit na ang anak nila? Baka hindi nila ako makilala. Sunod-sunod na sabi ni Ashton. Nang mapansin na nakatayo pa rin si Yana, ay tinapik ni Ashton ang tabi niya.
Upo ka, baka mangalay ka kakatayo. Teka lang, may pupuntahan lang ako. Huwag kang aalis at hahanapin talaga kita para tuluyan ng masira yung pagmumukha mo. Banta ni Yana na ikinatawa lang ng lalaki. Hindi niya ito maintindihan. Tinulungan siya nito kani-kanina lang, tapos ngayon pinagbabantaan naman siya. Gawain ba yun na matinong tao? Kundi lang siya maganda. Mas maganda pa nga siya dun sa kapatid niya. Hindi niya ba alam yun? Paniguradong yun ang rason niya. Kaya inaya siya ni Junjun. Tapos tinakot niya. Natatawang saad ni Ashton sa sarili bago na pamura na sumakit ang gilid ng labi niya. Sakit. Buti na lang pala nandun siya. Paniguradong mamamatay ako ng wala sa oras kung hindi niya ako tinulungan. Kalaunan ay bumalik din naman agad si Yana habang may bit-bit na maliit na eco bag. Ano yan? Tanong ni Ashton at nginuso ang hawak ni Yana nang maupo ito sa tabi niya. Gamutin natin yung mukha mo. Ayaw ko makakita ng taong umiiyak dahil lang nasira ang mukha niya. Malamig na sagot ni Yana na ikinatawa ni Ashton. Ang sama. Hindi naman ako umiiyak dahil lang nasira ang mukha ko. Pero magrereklamo ako. Ngising saad ni Ashton na ikinairap lang ni Yana. Sinimulan ni Yana na gamutin ang sugat ni Ashton na panayang atras kapag natatamaan ng bulak na may alkohol ang sugat. Huwag kang galaw na galaw, bata ka ba ha? Asik ni Yana nang mapansin ang ginagawa nito. Mahapdi, aray! Sigaw ni Ashton pagkatapos idiin ni Yana ang bulak sa sugat nito sa gilid ng labi. Parang ito lang, mahapdi na para sa'yo. Kung balian kita ng buto, gusto mo? Nakangising tanong ni Yana na ikinangawi ni Ashton. Wala bang nagsabi sa'yo na masyadong masama yung ugali mo? Dahil talagang sama na ugali mo. Kita mo nang hirap na hirap ako tas babalian mo pa ako ng buto. Bato ba yung puso mo ha? Wala ba yung nararamdaman na kahit ano? Kahit awa man lang para sa akin? Nakuha pang umuso ni Ashton kaya napataas ang kilay ni Yana. Hindi ako nakakaramdam ng awa sa lalaki na nakit sa kapatid ko. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mo. Alam mo ba umasa ang kapatid ko dahil sa pag-aaya mo sa kanya? Tapos paririnig niyang niloloko mo siya? Ang kapal na mukha mo, no? Aray, ano ba? Huwag mo nga idiin. Sigaw ni Ashton dahilan para maputo ng sinasabi ni Yana. Doon napansin ni Yana na naidiin niya pala ng malakas ang bulak sa sugat nito. Dahil sa galit na nararamdaman niya. Kasalanan mo yan. Kung di ka ba naman gago? Oo na, gago na kung gago. Pero bakit mo muna ako niligtas? Pwede mo naman akong hayaan na lang sa arena. Hindi naman siguro ako mamamatay sa bugbog lang. Paniguradong kakayanin ko yon. Tapos ano? Ipahama ko ang sarili ko, pati na ang kapatid ko? Alam mo ang panuntunan sa loob ng underground. Kapag nandun sa loob ng arena, kung sino ang dapat na naglalaban ay sila lang. Sila lang dapat na magsisimula at tatapos ng laban. Nakisali sila kahit bawal yun. Ayaw ko namang hayaan sila na agawin ang laban na dapat ay sa akin. At kapag wala akong ginawa, kahit ano, paniguradong parurusahan ako ng criticizer. Baka madamay pati si Yen. Ayaw ko mangyari ang bagay na yun. Paliwanag niya na habang tinutuloy ang paggamot sa sugat ni Ashton. Hindi mo rin naman ako nilalabanan ng seryoso kanina. May narinig ako na masyadong malakas ang suntok mo at kung sino mang masusuntok ng kamao mo ay nahihilo. Pero hindi ako nahilo kanina. Malakas pero hindi ako nahilo. Saka maraming beses na may nakita akong opening kanina sa bawat galaw mo. Kaya nakahaganti ako ng suntok. Sa sobrang dami, pakiramdam ko sa Jana. Are you looking down at me? Mariin na tinitigan ni Ashton si Yana na natigilan sa narinig niya. Sa huli, umismid ang babae. Bakit ko naman gagawin yun? Wala akong dahilan para gawin ang bagay na yun. Hindi ako yung tipo ng taong naaawa sa kalaban ko. At alam kong, aminado ka maganda kang lalaki. Pero hindi ako napupugian sa'yo, no? Marami akong lalaking nakita na mas gwapo sa'yo. Kaya hindi mo magagamit yung laban sa akin. Narinig kaya kita? May sinigaw ka habang nilalabanan mo ang alipores si Junjun. Bakit? Ano bang dadanasin mo kapag nasira ang pagmumukha ko? Ang pogi ko ba? At ayaw mo masira ang mukha ko? Sa akin talagang
Dahil lang ayaw mo papahama kayo sa criticizer, kaya mo ginawa yun, ba't nandito ka sa tabi ko ngayon? Sunod-sunod na tanong ni Ashton. Ano? Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Yana, dahilan parang ngumiti ang lalaki. Ang ibig kong sabihin ay bakit ka nandito sa tabi ko at ginagamot ako? Kung ganoong yun lang naman palang dahilan, niligtas mo ako kanina. Kaya wala nang dahilan para tulungan mo pa ako na higit pa dun. Kaya bakit ka nandito ngayon at ginagamot ako? Doon na pagtanto ni Ashton na sobrang ganda pala ng tsokolating mga mata ng dalaga. Sabihin mong ayos lang siya, Ate Yana. Sabihin mo! Bungad niyan kay Yana pagkapasok nila sa pagkainan. He is. Malamig at tipid na sagot ni Yana sa kapatid na agad nakahinga ng maluwag sa sinabi niya. Hindi ba nasira ang mukha niya? Hindi ko tiningnan ang laban niyo dahil natakot ako. At may sinabi sa akin si Rika na may mga taong dumating at pinagtulungan siya pero niligtas mo daw siya. So ang mukha niya, okay lang ba? Mukha pa rin naman siyang tao. Huwag ka mag-alala. Sagot ni Yana at may kinuha lang na sandwich sa mesa bago naglakad pa alis. Ate, kailangan ko malaman lahat na nangyari. Tumunog ang hawak na cellphone ni Yana nang makabalik na siya sa kwarto. Hindi niya kilala ang numero na tumawag sa kanya, kaya hindi niya yung sinagot. Pero muli na namang yung tumawag sa kanya. Siguraduhin mo maganda ang sasabihin mo, dahil wala ako sa mood makipaglokohan ngayong araw na to. Malamig na bungad niya na pagkatapos niya yung sagutin. May natawa sa kabilang linya at pamilyar ang tawang yun para sa kanya. Ganun ba? Gusto lang naman sana kitang ayain lumabas. Kung pagbibigyan mo ako, syempre. No. Kailangan mo pala talaga akong pagbigyan. Dahil kung hindi, papasok ako sa loob ng mansyon nyo at aaminin ko sa kapatid mo na gusto kita. Paniguradong magwawala yun at magagalit sa iyo habang buhay. Boses yun ni Ashton. Kaya pala pamilyar, ikaw pala yan. At bago mo maisipang gawin yan, bakit hindi mo muna inisip na kaya kitang kitilan ng buhay bago mo magawa yung plano mo? Mariin na tanong ni Yana kay Ashton na muling tumawa. Panuntunan, naaalala mo ba, Yana? Yun ang sinabi mo sa aking rason kagabi. Saka hindi ko pa nasasabi pero nandito ako sa labas ng mansyon nyo. Kaya bago pa magbago ang isip ko, lumabas ka na dyan. Banta ni Ashton sa natutuwang boses. Kumunot naman ang noon ni Yana at sumilip sa labas ng bintana. At nakitang may nakaparadang sasakyan sa labas. Asshole. Malamig na sabi ni Yana. What? I'm not? Angil ni Ashton pero hindi na sumagot ang babae at pinutol na agad ang tawag. Nang makapagbihis ay bumaba na siya agad. Saan ka pupunta, ate? Tanong ni Yen nang magtagpo ang landas nila sa labas. Impyerno. Tipid na sagot ni Yana at nilampasan ang kapatid. Weird talaga ng ate ko. Bulong ni Yen habang tinitingnan ang likod ni Yana. Tagal mo naman? Reklamo ni Ashton na bumukas ang pinto sa kotse niya at pumasok doon si Yana. Nagpaganda ka pa para sa akin, no? Well, di naman kita masisisi dahil masyado nga namang gwapo itong kasama mo. Baka mahiya ka kapag tinabi ka sa akin. Baka nga lahat ng babaeng makakita sa atin ngayon maiinggit sa'yo dahil magkasama tayong dalawa. Paghagik-gik ni Ashton, pero natahimik siya nang samaan siya ng tingin ni Yana. Alam kong 4 na araw nang lumipas at gumagaling na ang sugat mo. Kaya bakit hindi natin dagdagan yan? Yung tipong madadala ka sa loob ng ospital sa loob ng 1 taon. Mapang-asar na sabi ni Yana kay Ashton. Alam mo, hindi ka na mabiro. Ngayon nga lang kita kinontak ulit eh. Pahirapan pa. Dahil nahirapan akong kunin yung numero ng cellphone mo. Lahat ata sila iniisip na gagalitin kita. Tapos mapapahamak din sila. Ginagalit mo naman talaga ako eh. Bakit mo naisipang tumawag at gamitin ang relasyon namin ng kapatid ko para mapasunod ako sa gusto mo? Sa tingin mo ba laro lang lahat to? Kasama talaga na ugali mo. Gusto ko lang naman magpasalamat dahil niligtas mo ako. Saka gusto ko ring ipakilala ka sa mga magulang ko. Paniguradong matutuwa sila kapag nagpakilala ako ng babae sa kanila at sasabihin ko niligtas mo ako kahit
Sobra-sobrang galit na nararamdaman mo para sa akin dahil sa ginawa ko sa kapatid mo. Huwag kang mag-alala, mababait naman ang mga magulang ko. Sa totoo lang, hindi nila alam na paglaki ko ay gagawa ko ng mga illegal na bagay, na magiging mafia ako. Kwento ni Ashton bago ipinaandar ang sasakyan. Paniguradong ikinakahiya ka nila kapag nalaman nilang ganito ang trabaho mo. Walang matinong tao ang pipili ng ganitong trabaho. Tura ni Yana habang wala na kay Ashton ang tingin kundi nasa labas ng bintana. Bakit ito ang pinili mong trabaho kung alam mong hindi matino ang pagpili sa ganitong trabaho? Ikaw na nagsabi, di ba? Baliw ka rin, no? Untag ni Ashton na ikinalingon ni Yana saglit sa kanya. Nang makita niya ang mga mata nito, ay parang gusto niya na lang umiwas ng tingin dahil naniningkit ito at sobrang sama ng tingin sa kanya. May kapatid akong babae. Kapag hindi ko kinuha ang tronong yon, ililipat nila yon kay Yen. Kay Yen na mas mahina sa akin pagdating sa ganitong bagay. Walang paki ang mga magulang namin kahit sino sa aming dalawa ang mamuno sa Dark Altar. Kaya ako na ang nagkusa kaysa magdusa si Yen dahil hindi ko ginampanan ng pagiging ate ko sa kanya. Hindi alam ni Yana kung bakit sunod-sunod niyang naikwento sa lalaki ang bagay na yon. Pero naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Tama ako. Masyado kang walang pagpapahalaga sa sarili mo. Alam mo, minsan, kailangan mo rin piliin ang sarili mo. Kailangan mo rin pasayahin ang sarili mo. Huwag lang ang ibang tao. Isipin mo rin kung magiging masaya ba ang sarili mo sa mga desisyon mo. Kasi paano kung dumating ang araw na papipiliin ka sa mga bagay na siyang gusto mo? Paano kung agawin yun sa'yo? Hahayaan mo lang. Napakagaling mo makipaglaban sa totoo lang. Kahit ata lahat gawin ko, matatalo mo pa rin ako eh. Pero pagdating sa buhay, sa sarili mo, walang-wala ka. Ni hindi mo nga mapangiti ang sarili mo eh. Sa pagkakataong yon, ay natahimik si Yana. Hindi niya alam kung anong sasabihin pabalik kay Ashton dahil tama nga naman ito. Amusement park? Bakas ang kalituhan sa boses ni Yana habang nakatingala sa karato lang nakalagay sa entrance. Maganda dito. Saka dapat mabait ka rito ah. Walang gulo sa lugar na to. Tas maraming pwedeng gawin. Nakasakay ka na ba sa Ferris wheel? Masaya yun. Pero maganda rin yung roller coaster. May hawak na saklay si Ashton habang naglalakad. Hindi pa rin kasi gaanong gumagaling ang binti nito. Bakit mo ako dinala rito? Masyadong maraming tao sa lugar na to. At hindi ko rin naisip na mahilig ka sa mga ganitong bagay. Sabi ni Yana habang nililibot ang tingin sa paligid. Madalas akong dalhin ng mga magulang ko dito noon. Saka naisip ko lang na baka hindi ka pa nakakapunta. Kasi sabi mo, di ba? Kailangan mong gampanan ng pagiging nakatatandang kapatid kay Yen. Paniguradong abala ka noon hanggang ngayon. Para lang maramdaman niya na ligtas siya at payapa. Tama ako, hindi ba? Tanong ni Ashton nang may ngiti sa labi niya. Napaismid naman si Yana. Para sa isang tao na sarili lang pinapahalagahan, kakaiba ka. Sarili ko lang naman talaga ang gusto kong sumaya. Kaya nga ako nagpunta dito dahil paborito ko ang lugar na to. Sinama lang kita kasi baka mahirapan ako maglakad sa gitna ng maraming tao. At least, may aalalay sa akin, di ba? Ngising sabi ni Ashton na ikinawala ng emosyon sa mga mata ni Yana. Dahil doon, mabilis na natawa si Ashton. Biro lang, tara na, igagala kita. Pagbawi ni Ashton sa sinabi, bago inabot ang kanyang kamay kay Yana, pero hindi iyon ibinigay ni Yana sa kanya. Magrereklamo pa sana si Ashton nang pumunta si Yana sa bandang gilid niya at marahang hinawakan ang tagiliran niya para alalayan siya sa paglalakad. Akala ko ba ayaw mo? Wala akong sinabi na ganun. May sinabi ba ako? Umangat ang tingin ni Yana kay Ashton dahil mas matangkad dito sa kanya. Napalunok ang binata bago umiling. Wala naman. Mahina pa nitong sagot. Saan mo gustong pumunta? Tanong naman ni Yana kay Ashton. Ikaw, saan mo gustong pumunta? Balik tanong ni Ashton sa dalaga. Sa mansyon. Uuwi at matutulog. Pagbibigyan mo ba ako? Taas kilay na tanong ni Yana
Mabilis namang sumimangot si Ashton bago nag-angat ng tingin sa paligid. Hindi, kaya dun tayo. Turo ni Ashton sa merry-go-round. Marami silang napuntahan dalawa. Kahit ang roller coaster ay sinakyan nila, kaya labis ang pagkatuwa ni Yana. Inaya pa ni Yana si Ashton ulit na sumakay dahil sa sobrang saya niya. Hindi ba masaya yan? Gusto ko yung roller coaster kaysa dun sa merry-go-round kasi maraming bata dun. Pakiramdam ko lahat ng tao kanina pa nakatingin sa ating dalawa. Tayo lang yung matatanda dun eh. Grabe ka rin no? Ano bang ginawa mo para kumapal ng ganyan yung pagmumukha mo? Tanong ni Yana sa binata na napaawang ang labi. Sa huli, natawa si Ashton. Mahiyain ako hindi lang halata. Saka nakatingin ako sa mukha mo, kaya hindi ko napansin nakatingin sila sa atin. Paano ko ibibigay ang atensyon ko sa kanila kung may nakakuha na ng atensyon ko? Tura ni Ashton, dahilan para matahimik si Yana. Yung Ferris wheel sana ang gusto kong sakyan natin, pero sa gabi lang maganda yan. Sabi ni Ashton, habang tinitignan ang nakatikom na bibig ni Yana. Pwede naman akong gabihin. Hindi naman ako bata para pagbawalan sa mga ganong bagay. Sagot ni Yana pero ngumiti lang si Ashton. Lumabas ang dimple nito na ikinatitig ni Yana doon. Gusto ko tayo pakilala sa mga magulang ko kaya hindi tayo pwedeng gabihin. Kaya kung papayagan mo ako, baka sa susunod dalhin ulit kita dito. Yung kapag magaling na yung binti ko para hindi mo na kailangang alalayan. Kahit doon sa bumping car, sakyan natin. Hayaan natin yung mga matatandang tumitig sa ating dalawa. Ayos lang naman yun hanggat masaya tayo. Gusto ko lang na makita kang masaya at hindi inaabala yung sarili mo sa pag-iisip kung ano sinasabi ng ibang tao. Yun ang gusto ko, Yana. Mahabang saad ni Ashton, kaya napatitig ang dalaga sa kanya. Umiwas naman si Yana ng tingin. I don't mind. Bulong ni Yana kay Ashton ng mga sandaling yon. May sinasabi ka? Tanong ni Ashton kay Yana kahit narinig naman niya ang sinabi nito. Gustong klaruhin ni Ashton kung para saan yun. I don't mind, I mean, hindi ka naman abala para sa akin. Pwede kitang alalayan hanggat gusto mo, kapalit ng paggala mo sa akin dito. Hindi naman ako magagalit. Mas klarong sagot ni Yana kay Ashton na ikinalunok ng binata. Tumawa si Ashton at naramdaman niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Pero mas maganda pa rin igala kita na hindi mo na kailangang mag-alala sa akin. Saka marami akong gustong gawin kapag gumaling na ako. At baka pumayag ka rin. Pwede natin gawin pareho lahat ng gusto ko, kung gusto mo. Pwede naman, may kopya ka ng numero ko, diba? Kaya pwede mo akong tawagan. Kapag hindi ka abala, tas pwede natin gawin ang gusto mo. Sige, pupunta ako kapag ganun ngayon nangyari. May katahimikan na namagitan sa kanilang dalawa sa pagkakataong yon. Ma, pa, si Yana. Niligtas ako niyan. Dapat kami yung magkalaban pero iniligtas niya ako dun sa mga taong gustong pumatay sa akin. Natatawang sabi ni Ashton habang nakatingin sa dalawang lapida sa harap niya. They're dead already? Mahinang tanong ni Yana kay Ashton, kaya nag-angat ng tingin ng binata sa kanya. 10 years ago. 15 pa lang ako noon. Sumabog yung sinasakyan na kotse nila, kaya naiwan ako. Hindi ko to sinasabi para magpaawa ha. Gusto lang talaga kitang ipakalala sa kanila kasi alam kong matutuwa si mama kung sakali mong buhay pa sila at nalaman nila to. Ngumiti si Ashton at hindi na alis agad ni Yana ang tingin sa labi nito. Sa huli, ay umiwas si Yana ng tingin para ituon ang kanyang mga mata sa lapida. Nagbigay si Yana ng maliit na ngiti. Hi, ako po si Yana. Teka lang, ano pa bang sasabihin ko? Pagbaling ni Yana kay Ashton, dahilan para matawa ito. Ibinalik naman ni Ashton ang tingin sa lapida. Sorry ma pa, introverted yata tong isang to eh. At hindi marunong makihalubilo, pero ayos naman siya. Maganda ang ngiti niya, maganda rin siya. Sa tingin ko nga ay mas maganda siya sa bunso niyang kapatid. Hindi ko pa siya naririnig na tumawa.
Ma? Pa? Pakiramdam ko, yun yung gusto ko marinig mula sa kanya. Yung mga halakhak niya. Kasi lahat ng tungkol sa kanya maganda. Kahit yung paraan ng pakikipag-away niya sa akin maganda. Siguro kung nandito ka, paniguradong matutuwa ka. Nabihisan tong isang to. Kasi di ba mahilig ka sa bata? Especially sa mga batang babae. At kung nandito ka man pa, paniguradong tatalunin ka dito sa martial arts. Kung nandito kayo, paniguradong mag-uusap tayo tungkol kay Yana kasi ganun siya. Ganun siya kaganda sa paningin ko. Sunod-sunod na pagkukwento ni Ashton na tila may kausap. Naitikom ni Yana ang bibig. Hindi niya alam kung anong sasabihin pagkatapos ng kanyang mga narinig. Hindi siya boba para hindi maintindihan ang pinapahiwatig ni Ashton. At hindi rin siya ganun katanga para hindi maintindihan ang tibok ng puso niya. Ate, kamusta ang ginagawa mong paghihigante? Tanong ni Yen pagkatapos itong tumabi kay Yana sa sofa na nasa sala ng mansyon nila. Bakit? Anong meron dun? Tanong pabalik ni Yana sa kapatid. Huwag kang ganyan ate. Gusto ko lang naman malaman kung tapos ka na ba sa ginagawa mo. Huwag ka na magalit kay Ashton, okay? Paano kung makuha ko pala ang loob niya tapos maging kami, tapos galit ka pa rin sa kanya? Hindi kayo magkakasundo nun. Ayoko pa naman magkagulo ang pinakamamahal kong ate at ang magiging future boyfriend ko. Kaya please magbati na kayo. Huwag mo na siyang awayin ate ko, please. Ipinagdikit niya ang kamay niya habang nakikipag-usap kay Yana. Itinigil ko na, wala na rin namang rason para gawin yun. Walang emosyon na tanong ni Yana, pero napansin niya ang pag-iwas ng mga mata nito sa kanya. Bakit mo tinigil? Nung nagalit ka sa first boyfriend ko dahil nagloko siya sa akin, hindi mo siya tinigilan hanggat hindi nasira lahat ng meron siya sa buhay niya. Nung nagalit ka sa second boyfriend ko dahil nasampal niya ako, ay halos mabali mo lahat ng buto niya sa katawan. Na-hospital pa nga siya na 10 buwan dahil sa ginawa mo sa kanya ate. Kaya bakit kayong tinigil mo? Anong rason? Wala ka ng rason para gawin yon. At bakit pumayag ka agad-agad kung noon hindi ka napapapayag agad na wag saktan ng mga manliligaw kung nagpapaiyak sa akin? Lumayo si Yen sa kapatid na hindi makatingin sa kanya. Gusto mo siya, hindi ba? Mukha namang matinong lalaki ang isang yun kaya pagbibigyan kita ngayon. Kung gusto mo siya, kunin mo. Panigurado magugustuhan ka rin naman niya. Sinungaling. Putol ni Yen kay Yana na natigilan. Hindi ako nagsisinungaling, Yen. Sinasabi ko ang totoo. Nagsasabi ng totoo? Talaga ba? Gayong alam mong nalalaman ko agad kapag nagsisinungaling ka sa akin. Sa ating dalawa, mas masikreto ka at alam ng lahat yun. Pero hindi nila alam na lahat ng kasinungalingan mo ay nalalaman ko agad. Tapos magsisinungaling ka sa akin ngayon? Bakit di mo maamin ate? Malandi ka rin. Hindi makapaniwalang tura niyan kay Yana na agad nasaktan sa sinabi ng kapatid. Ang sabi mo ay paghihiganti mo ko pero inakit mo pala? Kaya ayaw mo na dahil hulog ka na sa kanya? Gusto mo akong agawan? Ako na kapatid mo? Walang hiya ka rin ate. Sa lahat ng lalaking pipiliin mo, bakit yung gusto ko? Napakasama mo naman. Sigaw ni Yen at mabilis na umalis paakit ng kwarto. Naiwan si Yana na sa pusa po ang noo at hindi malaman-laman kung anong gagawin. Ayos ka lang ba, Yana? Masama ba pakiramdam mo? Gusto mo ba umatras muna sa laban ngayon? Nag-aalalang tanong ni Rika sa kapatid ng kaibigan niyang si Yen. Ayos lang ako, pakibantayan na lang si Yen. Baka may mangyaring masama sa kanya. Tugon ni Yana bago sumuong sa arena para harapin ang kalaban niya. Ikaw pala yan, Yana. Hindi pa ako nakakaganti sa ginawa mong pambubugbog sa akin. Kaya gusto kong gumanti ngayon. Siguro naman handa ka, hindi ba? Hambog ng ngisi ni Yolo, ang isa sa mga mafia na nakalaban ni Yana. Simulan na natin. Hindi pa man natatapos si Yana sa sinasabi, ay inatake na siya agad ni Yolo ng sipa. Mapapansin na wala na sa sarili niya si Yana at panay salag na lang ng mga atake ni Yolo. Kitang-kita yun ni Ashton na nasa malayo ng arena. Ngayong gabi ay punong-puno iyon ng mga gustong pumusta para sa laban.
Halos lahat ay pumusta kay Yana. Kaya na makita kung paano natumba si Yana sa kauna-unahang pagkakataon ay napuno ng sigawan ng arena. Habang si Ashton ay napuno ng pag-aalala at walang sali-salitang pinuntahan si Yana nang makababa ito. Anong klaseng laban yun? Binayaran ka ba para magpatalo? Tanong ni Ashton, dahilan para mapalingon sa kanya si Yana. Huwag mo na akong kausapin. Sabi naman ito sa kanya. Ano? At bakit? Dahil nagagalit ako na nagpabugbog ka. Hindi kita maintindihan. Yana, kahapon lang maayos tayo nag-usap, di ba? May problema ba? May nangyari ba? Sunod-sunod na tanong ni Ashton, pero iniwasan lang siya ng tingin ni Yana. At akmang aalis na ito nang hawakan ni Ashton ang pulso ni Yana. Teka lang, gusto ko lang malaman ang rason kung bakit. Ayaw mo na, kasi hindi ko maintindihan. Gusto kitang agawin sa kapatid ko. Pag-amin ni Yana habang napapailing-iling pa. Bakit di mo gawin? Hindi naman ako sa kanya. Yana, pwede mo akong angkinin kahit kailan mo gusto. Halos mapaos na tugon ni Ashton sa kanya. Gustong abutin ni Yana ito pero umatras ito. Yun na hindi pwedeng mangyari. Alam niya na gusto kita at ayaw niya yun. Ayoko saktan ng kapatid ko, Ashton. Siya lang ang kakampi ko sa mundo. Paano ako? Kakampi mo rin ako, Yana. Kakampi mo ako kaya paano ako? Nasasaktang putol ni Ashton kay Yana pero umiling lang ito at mabilis siyang tinalikuran. Gusto mo ako makausap? Malambing ang ngiti sa labi ni Yen habang kaharap si Ashton. Gusto ko lang humingi ng sorry sa ginawa ko nun sa'yo. I was immature. Pakiramdam ko kahit hanggang ngayon naman, ganun pa din. Pero sana mapatawad mo ako. Patawarin mo ako, Yen. Kaya mo ba ginagawa to dahil kay Ate Yana? Hindi naman agad sumagot si Ashton. Gagawin ko ang lahat, mapatawad mo lang ako. Kaya please, Yen. Gusto ko maging malaya siya sa akin. Mahinang tugon ni Ashton na ikinabuntong hininga ni Yen. Fine. Gusto ko mag-date tayo. At pagkatapos nun hahayaan ko na kayo. Kung ayaw mo naman, ayos lang pero patuloy kong pahihirapan ang buhay niya ni Ate Yana. Dahil hindi ako papayag na maging kayo. Tumangutango naman si Ashton. Okay, sige. Gawin natin. Saan ka pupunta? Tanong ni Yana nang mapansin ang paglabas ni Yen sa kwarto nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngumiti si Yen kay Yana. May date ako ngayon. Grabe, ang pogi talaga ni Ashton na Ate Yana, no? Hindi nga ako makapaniwala na siya ang kadate ko ngayon eh. Date? Kay Ashton? Pangungumpirma niya at nang ngumiti ang kapatid, ay parang hindi makahinga si Yana sa sobrang sikip ng dibdib niya. Congrats! Buti naman at nakuha mo na siya. Pilit ng ngiti ang ibinigay ni Yana sa kanyang kapatid. Sige, balik lang ako sa kwarto ko. May naiwan akong gamit. Enjoy kayo sa date niyo. Pagpapaalam na lamang niya. Hindi niya na hinintay pa ang sasabihin ni Yen dahil mabilis siyang tumalikod at pumanhik sa kanyang kwarto. Nang makapasok siya, ay agad niyang nasapo ang pisngi ng maramdaman ng paglandas ng luha sa mga ito. Napahiga siya sa kama at sumubsob dun. Kailangan kong ngumiti. Kailangan kong maging masaya para sa kanila. Yun ang dapat kong gawin. Yun dapat. Kaya please wag ka na umiyak, Yana. Ayos lang yun. Hindi pa naman ganun kalalim yung nararamdaman mo. Makakalimutan mo rin siya. Pagkatapos natin makalimutan, hindi na tayo iiyak ng ganito. Pagkausap ni Yana sa kanyang sarili at sa kamarahang niyakap ang unan sa gilid niya. Nang kumalma, ay lumabas si Yana para magpuntang underground. Inabala niya ang sarili sa pakikipaglaban at umuwi lang sa kanila nung gabi na. Saan ka galing? Halos mapatalon si Yana sa gulat dahil sa nagtanong, lalo na at dahil si Ashton yon. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Hindi na isara ni Yana ang pinto ng kanyang kwarto dahil sa gulat. Ang dali para sa'yo na ipamigay ako Ni ayaw mo akong angkinin. Sabi ko naman sa'yo, diba?
na kung dumating ang araw na may kailangan kang piliin, piliin mo ang sariling kasiyahan mo. Tapos anong ginawa mo? Ibinigay mo ako sa iba? Masaya bang gawin yun, Yana? Gustong gusto kita kung alam mo lang. Lumaki ako sa sarili ko na ako lang ang pinapahalagahan ko. Wala akong pakialam sa iba. Kasi wala naman silang naibigay na maganda sa buhay ko. Pero iba ka sa kanila. Ibang-iba ka? Na nagawa ko magmakaawa sa harap ng ibang tao para lang maging malaya tayong gawin ang gusto nating dalawa. Ibang-iba ka, Yana. At sa totoo lang, kahit noong una kitang nakilala, espesyal ka na agad sa akin. Pinatumba mo lahat ng miyembro ko sa Wicked Alley. Lahat sila, wala kang pinalampas. Dapat magalit ako sa iyo eh. Pero nung humarap ka sa akin, pinigilan ko na lang yung sarili kong tumunganga sa harap mo dahil nagagandahan ako sa iyo. Gandang-ganda ako sa iyo. Gusto ko makita kang ngumiti pero isang nakakatakot na ngiti lang yung binigay mo sa akin nung araw na yun. Pero hindi ko pa rin maiwasang magustuhan ka. Mas lalo lang ako nagkagusto sa'yo. Pagkatapos mo akong iligtas kahit na alam naman natin na pwede mo akong iwanan doon. Mabait ka rin pala. Tapos dinala kita sa amusement park. I was hoping you'd enjoy it. Kasi yun ang unang beses na nagdala ako ng babae doon. Ikaw ang una. Dahil ikaw lang naman ang seryosong nagustuhan ko. Kaya ayokong bitawan ka, Yana. Dahil gustong gusto kita. Gustong gusto kita kaya pwede bang angkinin mo na ako? Parang awa mo na. Itali mo ako sa tabi mo. Kahit ano gagawin ko para lang magustuhan mo pa ako lalo. Hanggang sa ayaw mo na ako ipamigay sa iba. Punong-puno ng pagmamakaawang sabi ni Ashton. Naiyak naman si Yana at natawa na rin. Mabilis niyang niyakap si Ashton at nagsalo silang dalawa sa isang malalim at mapusok na halik. Habang lingid naman sa kanilang kaalaman, na nakatingin si Yen sa kanila at may ngiti sa mga labi nito. Congrats ate. Bulong nito sa hangin pagkatapos ay tumalikod na. Makalipas ang 5 taon, A Mafia's Retribution? Basa ni Yana sa librong hawak ni Yen. Isinulat ko to based sa love life niyo ni Kuya Ashton, ate. Siyempre, hinintay ko muna makasal kayo hanggang sa magkaanak para maganda ang ending. Ngiti-ngiti na sabi ni Yen habang inaabot kay Yana ang libro na nakangiti rin namang tinanggap ng huli. Asan nga pala si Kuya Ashton, ate? Ang sabi ko yung 2 pupunta. Asan ang mga anak mo? Dapat sinama mo sina Aki at Aliana. Nasa labas ang asawa ko. Siya may hawak dun sa 2. Hindi pa man tapos si Yana sa sinasabi, ay may narinig siyang kumusyon. Mommy! Mommy! Boses yun ang babae niyang anak na si Aliana. Shh! Baby! Nandito tayo sa bahay ng tita Yen mo kaya wag kayo masyado magpasaway. Nandun lang si Mommy oh. Puntahan lang natin ng tahimik, okay? Okay. Sagot naman ang kanyang anak. Ano ka ba, Kuya Ashton? Para mo naman akong ginagawang evil tita eh, sa paningin ng mga pamangkin ko. Alam kong 4 na taon na kayong kasal ni ate. Pero hindi naman yung rason para sabihin mo na magiging masungit ako sa mga pamangkin ko, no? Ang ganda-ganda ko kaya. Masama naman talaga ang ugali mo. Hindi lang lumalabas kapag kaharap mo ang mga bata. Tinawagan ako ni Derek. Hindi mo raw siya kinakausap? Nakablock din daw siya sa'yo sa Facebook, kahit sa Instagram, kahit sa text sa tawag. Umirap naman si Yen. Kung gusto niya talaga ako makausap, gagawa siya ng paraan. Hindi magrereklamo lang siya. Nakakainis ang isang yun. Girlfriend niya ako pero parang kailangan ko pa ng appointment para makausap siya. Ano ako, isa sa mga kliyente niya? Kung ganun lang din naman, edi maghiwalay na lang kami. Angil ni Yen at hinagka ng pisngi ng mga pamangkin niya. Kulang ka lang sa dilig kaya ganyan, Yen. Ate, ew! Nahahawa ka na kay Kuya Ashton. Dapat talaga, sumigaw ako na itigil na ang kasal para hindi natuloy. Kung hindi lang cute ang mga pamangkin ko, ay nako, magsisisi talaga ako. Pasalamat kayo at binigyan niyo ako ng pamangkin. Napasimangot naman si Yen pagkatapos makitang sobrang sweet ang 2. Kaya hindi na lamang niya pinansin ang mga ito. Ang ganda mo ngayon, love. Sobrang ganda mo.
Siguro, kailangan na kitang iuwi, no? Babalutin kita para walang ibang lalaki ang makakita sa kagandahan mo ngayon. Pero kasi, gusto rin kitang ipagmalaki. Pakiramdam ko nga gusto kita ipabillboard eh. Umirap naman si Yana. Hay nako Ashton, nababaliw ka na naman. Nakakain ka na naman na maayos kanina, pero ba't gumaganito ka ngayon? Ayaw mo ba maniwala na sobrang ganda mo? Sobrang ganda mo naman talaga. Kita mo nga at binigyan mo pa ako ng nagagandahang mga paslit. Palagi mo kaya sinasabi sa akin na maganda ako. Noong nawala ata ang pagiging narcissist mo, ay sa akin na natuon lahat ng papuri na dapat ay sa sarili mo lang sana. Ganun ba talaga kapag in love, ha? 5 taon na palang nakalipas pero wala pa rin nagbago sa nararamdaman ko para sa'yo. Gustong gusto pa rin kita, Yana Smith. Gustong gusto pa rin kita katulad ng pagkakagusto ko sa'yo noon. Hulog na hulog pa rin ako. Nandun pa rin sa kung saan ako nahulog 5 taon ang nakakalipas. Nakakabaliw, hindi ba? Tanong ni Ashton at tumango naman si Yana. Nakakabaliw nga dahil kahit ako, ganun pa rin ang nararamdaman para sa'yo. Kahit minsan pinapahirapan mo ako sa ugali mong hindi ko maintindihan. Gustong gusto pa rin kita. Kaya sana, patuloy lang tayong ganito. Ikaw, ako kasama ang mga anak natin. Ngumiti naman ang ubod ng tamis si Ashton. Handa na ang pagkain. Halika na kayong lahat. Sigaw niyan mula sa hapagkainan. Si Yana ay nasa tabi niya at nakaabang sa pagdating ng mga ito. Mommy! Sabay na sigaw ng kambal nang makita si Yana na nakatayo sa gilid ng mesa. Wow, cake! Puna ni Aliana nang makita ang malaking cake sa gitna. Binuhat ni Yana ang anak na babae at si Ashton naman ang humawak kay Aki bago nila sabay hinarap sa cake. 4 na taon simula nung kasal nyo. Happy 4th anniversary sa inyong dalawa, ate at Kuya Ashton. Masaya ako palagi para sa inyong dalawa at hiling ko, mas maging masaya pa kayo sa buhay nyo. Hinawakan ni Ashton ang kamay ni Yana at sabay silang yumuko pagkatapos hipa ng kandila. Pumalakpak naman ang kambal pagkatapos ng ginawa nila. I love you, Yana. Happy anniversary. Hinagka ni Ashton ang pisngi ni Yana, kaya napangiti ang babae. Happy anniversary din sa'yo, love. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin, sa amin. Salamat at inintindi mo ko. Mahal na mahal kita, Ashton. Dahil sa'yo, kaya nagawa ko makaramdam ng totoong pagmamahal at kasiyahan sa mundong to. Puno ng pagmamahal na sagot ni Yana kay Ashton. At sa pagtatapos, ay nagsalo silang dalawa sa isang matamis na halik. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Lady Mafia's Retribution. Written by Leslie. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!